So ayun, welcome back po dito sa channel natin mga bossing Part 2 na tayo ng ating Tokyo Revengers mga bossing. Hanggang part 6 pa to kung hindi ako nagkakamali. Sa mga nagtatanong po tungkol sa high and low, tapusin nyo po yung part 14. Dun pa lang po malalaman nyo na kung ano yung sagot sa mga tanong nyo. At pati dun sa mga latest video natin, nandun din po ang sagot sa mga tanong ninyo. At sa mga nagtatanong naman kung si Murayama ba si Draken, opo siya po yan. Na-trivia na natin yan sa mga high and low recaps natin. Sa part 11 po yun, tapusin nyo yung part 11 or panoorin nyo yung ending, balikan nyo lang yung ending. Madami po akong nilagay na trivia doon tungkol sa mga karakter natin sa High and Low, Crow Zero at saka sa Tokyo Revenger. Actually may kulang doon. Si Takemichi, siya po si Eugene ng nandun na yata yun. Siya si Eugene ng Ghost Fighter. Tapos si Sachio Ueda naman, siya naman po si Dennis. Doon din sa Ghost Fighter. So ayun, tara na, simulan na natin to. Let's go! Sinabi ni Takemichi na, kukunan ba ako ng pahayag ng mga pulis? Hindi na kailangan, sagot naman ni Naoto. Ibinigay ko na ang mga impormasyon na kailangan nila. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Bago makaalis si Naoto, sinabi ni Takemichi na, alamin mo kung ano ang dahilan ng pagkamatay ni Draken. Sinabi ni Naoto na, mag-relax ka na muna. Tapos ay nagtaas ng boses si Takemichi. Sinabi nito na, gawin mo ang ipinapagawa ko. Sinabi ni Akon sa akin, nagbago si Mikey magmula nang mamatay si Draken. Kung hindi mamamatay si Draken, hindi magkakaganito ang Toman. Sinabi ni Naoto na namatay si Draken dahil sa pananaksak ng isa ding gang member. Mga minor de edad pa sila kaya hindi na isiwalat ang mga pangalan nila. Dagdag pa ni Naoto, aalamin ko muna kung sino ang may kagagawan. Sinabi ni Takemichi na may alinlangan ako sa sarili ko kung kaya ko bang iligtas si Hinata o baguhin ang lahat. Subalit wala naman magagawa ang mga pag-aalinlangan ko. Ang kailangan kong gawin ay kumilos para dito. Sinabi ni Naoto na, natutuwa ako dahil mas pursigido ka na ngayon. Sinabi ni Takemichi na, dahil kailangan kong mabago ang tadhana. Dahil sa tuwa, nahawakan ni Naoto ang kamay ni Takemichi. Sinabi ni Takemichi na, bakit mo hinawakan ang kamay ko? Ang dami ko pang hindi nasasabi sa'yo. Ang tanga mo talaga. Tapos ay nag-time travel na ito, pabalik sa nakaraan. Pagbalik nito sa nakaraan, kasama nito si Akon. At nang mapansin nito ni Takemichi na sobrahan nito sa tuwa, kaya sumemplang sila. Masaya si Takemichi dahil nakita nitong buhay si Akon. Subalit nawiwirduhan si Akon sa mga ikinikilos ni Takemichi. Sinabi nito na, ano ba ang problema mo? Tapos ay nagpaalam muna si Takemichi para makipagkita kay Naoto. Bago makaalis ng tuluyan si Takemichi, sinabi nito kay Akon na, ang pangarap mo na maging isang sikat na hairstylist ay matutupad. Siyempre naman, sagot naman ni Akon. Nang makarating si Takemichi sa bahay ng magkapatid na Tachibana, hindi nito inabutan si Naoto. Ayon kay Hinata, nagkaroon nito ng school trip patungo ng Hawaii. Sinabi ni Takemichi na, maraming salamat, pupuntahan ko na lang siya sa Hawaii. Tapos ay umalis na ito. Subalit bigla siyang tinawag ni Hinata. Sinabi nito na, matutuloy pa ba tayo bukas? Tapos ay bumalik si Takemichi at tinanong nito kung ano ang meron bukas. Sinabi ni Hinata na, nangako ka sa akin na magpupunta tayo sa Musashi Festival. Tapos ay biglang naalala ni Takemichi ang mga sinabi ni Mikey na magaganap ang gangwar sa Musashi Festival. At naisip din nito ang sinabi ni Naoto na mamamatay si Draken dahil sa pananaksak. Kaya naisip ni Takemichi na maaaring sa Musashi Festival maganap ang pananaksak. Tapos ay nagpaalam muna si Takemichi at umalis na ito. Sinabi ni Hinata na bigla ka na lang talagang sumusulpot kung saan-saan. Habang tumatakbo si Takemichi, sinasabi nito sa sarili na kailangan kong mapigilan ang magaganap na laban ng Mobius at ng Toman. Dahil kung hindi ay mamamatay si Draken, si Akon at si Hinata. Sinundan ni Takemichi si Draken at si Mikey sa isang ospital dahil binisita ng dalawang ito ang kasintahan ng kaibigan ni Pachin na ginahasa at binugbog ng Mobius. Mula sa labas ay pinagmamasdan lang nila ito at pinag-uusapan ang kahayupan ng Mobius. Tapos ay lumabas ang ama nito at galit na galit. Sinabi nito na, sino kayo? Kayo ba ang gumawa nito sa anak ko? Umuwi na kayo mga basura. Tapos ay sinabi ni Mikey na, hindi namin siya ginalaw. Nang lumapit ng kaunti si Draken ay natakot ang ama ng babae. Tapos ay yumuko si Draken para humingi ng paumanhin. Sinabi ni Mikey na, bakit kailangan mong yumuko ng ganyan? Nagulat si Takemichi sa ginawa ni Draken. Tapos ay pinayuko din ni Draken si Mikey. Nagpumiglas man ito subalit wala rin itong nagawa. Tapos ay muling humingi ng paumanhin si Draken. At sinabi nito na, responsibilidad po namin ito dahil ang kasintahan ng anak nila ay si Peian. At ito ay isa ding miyembro ng Tokyo Manjigang. At siya ang 3rd Division Vice Captain ng Toman. Subalit galit pa rin ang ama nito at sinabi nito na, may magagawa ba ang pagyuko nyo sa nangyari sa anak ko?
Nagalit si Mikey subalit napigilan pa rin siya ni Draken dahil sa mga narinig ni Mikey sa ama ng babae. Naunawaan na ito ni Mikey kaya nagpatuloy na lang sila sa pagyuko. Dito ay nakita ni Takemichi kung gaano kahalaga si Draken sa buhay ni Mikey. Sinabi ni Draken na haharapin natin ang Mobius. Ang mga miyembro natin sa Toman ay may mga pamilya din. Hindi natin sila pwedeng hayaang masaktan o umiyak. Sinabi ni Mikey kay Draken na napakabuti mo. Nagpapasalamat ako dahil ikaw ang nasa tabi ko. Tapos ay humingi ito ng pasensya kay Draken. Pagkatapos nito, sinabi ni Takemichi na, ngayon alam ko na, si Draken ang puso ni Mikey. Kaya hindi pwedeng mamatay si Draken. Hanggat nabubuhay si Draken, hindi magbabago ang Toman. Sa kakaisip ni Takemichi, hindi nito namalayan na umalis na pala si Mikey at si Draken. Kaya naiwan ito. Nang makarating si Takemichi sa kinaroroonan nila Mikey, sinabi nito na, tungkol sa laban nyo sa Mobius, kailangan nyo pa bang tumuloy? Tapos ay nagalit si Patchin, kaya naman tinangka niya itong atakihin. Subalit inaawat siya ni Mitsuya at sinabi ni Mitsuya na, mali ka ng sinasabihan. Tapos ay tinanong ni Draken kung bakit. Sinabi ni Takemichi na, hindi maganda ang pakiramdam ko tungkol dito. Kung itutuloy nyo ang laban, maaaring mamatay ang isa sa inyo. Hindi masabi ni Takemichi ang mga nalalaman nito dahil walang maniniwala sa kanya na nanggaling siya sa hinaharap. Tapos ay inatake siya ni Patchin. Sinabi ni Patchin na, sapat na yung narinig ko kaya umalis ka na. Sinabi ni Takemichi na hindi ako pwedeng umalis. Tapos ay sinabi ni Mikey na nakapagdesisyon na ako na makipagsabayan sa Mobius. Sinabi ni Draken na ano ang sinabi mo? Sino ang mamamatay? Subalit hindi ito masagot ni Takemichi. Sinabi ni Mikey na maaaring may dahilan ka. Subalit huli na ang lahat dahil nandito na sila. Tapos ay pumasok na ang grupo ng Mobius at may mga dala itong sandata. Sinabi ni Takemichi na nandito na ang Mobius. Magsisimula na ang laban. Sinabi ng leader ng Mobius na nabalitaan namin na gusto nyo ng laban. Kaya nandito na kami. Siya si Nobutaka Osanai. Nang papalapit na ito, sinubukang umawat ni Takemichi, subalit sinampal ito ni Osanai. At sinabi nito na mas matigas pa yung babae nung nakaraan kesa sayo. Tapos ay nagtawa na ng Mobius. Sinabi ni Mikey na wala kang ang kwenta kagaya ng inaasahan ko. Nang papalapit na si Mikey, pinigilan siya ni Patchin at sinabi nito na sa akin siya, ako ang tatapos sa kanya. Nang papalapit na si Patchin, sinusubukan pa rin siyang pigilan ni Takemichi, subalit hindi siya pinakikinggan nito. Sino ka? Tanong naman ni Osanai. At ito ang nangyari. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know. Nang mapansin ni Draken ang estilo ni Osanai, sinabi nito na, boksingero ka pala. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste. Sa kalagitnaan ng laban, sinusubukan pa rin ni Takemichi na pigilan sila. Sinabi ni Mikey na, tumahimik ka, laban niya to. Starts feeling I don't pace myself. Nang mapansin ni Takemichi na parang wala nang malay si Patchin, sinabi nito kay Mikey na, pigilan mo sila. Sinabi naman ni Mikey na, bakit ko sila pipigilan? Hindi pa naman sumusuko si Patchin. Sinabi ni Takemichi na, labis na ang natatamo nitong bugbog. Nabugbog ng husto si Patchin at hindi man lang ito nakatama. Got lust for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Nang babagsak na ito, ay sinalo siya ni Mikey. Sinabi ni Patchin na, pasensya na, hindi ko siya kaya. Sinabi ni Mikey na, bakit ka humihingi ng pasensya? Hindi ka naman natalo. Tapos ay nagtawa na ng Mobius. Sinabi ng isa sa mga ito na, ano ang pinagsasabi mo? Anong hindi siya natalo? Tapos ay lumapit na si Mikey. Sinabi ni Osanai na, ikaw ba ang lalaban sa akin? Tatapusin kita sa loob ng 10 segundo. Ayun lang, siya pala yung natapos sa loob ng 2 segundo. Sinabi ni Mikey na, sa lahat ng nagsabi na natalo si Patchin, pumunta kayo dito sa harap at tatapusin ko kayo. Natahimik ang mga ito at hindi na nakapagsalita. Sinabi ni Mikey na, sa akin ang Toman. Hanggat ako ang leader ng Toman, walang kahit isa sa amin ang matatalo. Tapos ay lumapit si Draken at sinabi nito na, lahat kayo ay pagmamayari na ni Mikey ngayon. Magmula ngayong araw na to, ang Mobius ay sakop na ng Toman. Nagulat si Takemichi dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Tapos ay nagtangka si Osanai na saksakin si Mikey. Subalit nakita ito ni Takemichi, kaya naman sinabi niya ito kaagad at hinarang ito ni Draken. Inakala ni Takemichi na ito na ang tinutukoy ni Naoto. Subalit naharang pala ito ng kamay ni Draken. Sinabi ni Draken na, alam mo ba kung bakit ka natalo? Kasi wala kang kwenta.
Matapos itong pabagsakin ni Draken, nagpasalamat ito kay Takemichi. Habang nasa biyahe sila pa uwi, sinasabi ni Takemichi sa sarili nito na tapos na ang laban nila sa Mobius. Mabubuhay na si Hinata at si Akun. Dagdag pa nito, nagtagumpay ako sa misyon ko. Sa hinaharap naman, ipinakita dito na magkasama si Kisaki at si Mikey. Sinabi ni Kisaki na mananatiling buhay si Draken dahil dito at itinuro nito ang tattoo ni Mikey. Ang ibig sabihin nito ay hindi pa tapos ang misyon ni Takemichi dahil namatay pa rin si Draken sa hinaharap at si Hinata naman ay namatay pa rin. Mapapansin dito na si Takemichi ay natutulog. Ang ibig sabihin nito ay hindi pa siya nakakabalik sa hinaharap. Sa nakaraan naman, magkasama si Hinata at si Takemichi sa Musashi Festival. Sa kabilang banda naman, may ibinulong si Kisaki kay Osanai. Subalit wala pang nakakaalam kung ano ito. Nang paalis na si Kisaki, sinabi nito kay Hanma na nagsimula na ang plano. Pagsapit ng gabi, nakita ni Takemichi ang Mobius sa Musashi Festival. Tapos ay nagpaalam ito saglit kay Hinata at humingi ng pasensya. Sa kabilang banda naman, habang nakatambay si Draken sa motorsiklo nito, sinabi nito sa sarili na late si Mikey. Sa kabilang banda naman, hinihintay din pala siya ni Mikey at sinabi nito na late si Draken. Sa madaling salita, naghihintayan ng dalawa dahil magkikita-kita sila ngayon para sa isang meeting kasama ang Mobius. Samantala, sinundan ni Takemichi ang Mobius at nakita nito si Kiyomasa at kabilang na din ito ngayon sa grupo ng Mobius. Inabutan si Kiyomasa ng patalim ng isa sa mga ito. Sinabi ni Kiyomasa na nang tinanggal ako ni Draken sa Toman, madami ang nawala sa akin. Sinabi naman ng isa sa mga ito na mukhang roll-on, hindi mo siya kaya ng one-on-one. Kaya saksakin mo siya kapag nagkaroon ka ng pagkakataon. Sinabi naman ng isa sa mga ito na hindi pa tapos ang away natin sa Toman. Tapos ay umalis na ang mga ito. Sinabi ni Takemichi na hindi pa pala tapos ang laban. Hindi ko pa rin nabago ang tadhana at nalaman ni Takemichi na si Kiyomasa pala ang sasaksak kay Draken. Tapos ay natagpuan si Takemichi ng mga Mobius at tinawag nila si Kiyomasa. Kasabay nito, inatake na din ng Mobius si Draken at hinampas siya ng tubo sa ulo ni Osanai. Sinabi nito na, akala nyo ba tapos na? Nagkakamali kayo. Dagdag pa nito, iisa-isahin namin kayo. Sa kabilang banda naman, naghihintay pa rin ang Tokyo Manjigang sa pagdating ng Mobius. Tapos ay nagtanong si Mikey kung sino ang nagsabi na pupunta dito ang Mobius. Sinabi ni Mitsuya na ibinalita ito ng 3rd Division. Sinabi naman ni Pachin na hindi ako yon. Baka ang 2nd Division ang nakatanggap ng balita. Tapos ay nagturuan na ang 2nd Division at ang 3rd Division ng Toman kung sino ang nakatanggap ng mensahe. At dahil dito, nahalata ni Mikey na naset up sila ng Mobius. Kaya nagmadali itong umalis para puntahan si Draken. Habang nasa biyahe si Mikey, naisip nito ang sinabi ni Takemichi na maaring mamatay ang isa sa kanila. Tapos ay nakasalubong nito si Kisaki at suot nito ang uniforme ng Mobius. Sinabi ni Mikey na, sino kang demonyo ka? Subalit, hindi kumibo si Kisaki. Tapos ay umalis na ito at umalis na din si Mikey. Habang naglalakad si Kisaki, sinabi nito na, kailangan mawala ni Draken sa tabi mo dahil gustong palitan ni Kisaki ang pwesto ni Draken. Ninanais nito na mapalapit kay Mikey. Sa kabilang banda naman, nilabanan ni Draken ng mag-isa ang grupo ng Mobius. Kahit mag-isa lang si Draken, ay napalaban ng mga ito. Sinabi nito na, ano ang tinitingin-tingin nyo? Natatakot silang lumapit kay Draken. Sinabi ni Osanai na, isa ka talagang halimaw. Sa kabilang banda naman, binubugbog din ni Kiyomasa si Takemichi kasama ang iba pang Mobius. Sinabi ni Kiyomasa na, sa palagay mo ba, magiging matigas ka porke tumatambay ka kasama si Mikey? Wake up every day feels boring. The same thing. Tapos ay inabutan ni Hinata si Takemichi sa ganitong sitwasyon. Sinabi nito na, okay ka lang ba? Sinusubukan nitong alisin ang mga tape sa katawan ni Takemichi. Sinabi ni Takemichi na, hayaan mo muna akong mag-isa. At sinabi nito na, kung kasing lakas lang sana ako ni Draken o di naman kaya si Mikey, baliwala lang sa akin ang lahat ng ito. Nahihiya si Takemichi kay Hinata dahil sa mga dinadanas nito. Dagdag pa nito, kahit anong subok ang gawin ko, wala man lang akong magawa, wala akong kwenta, hindi ko magawang mabago ang tadhana, hindi ko mailigtas ang kahit na sino. Tapos ay hinalikan siya ni Hinata at sinabi nito na, kagaya ng sinabi ko sa'yo, malakas ka. Natatandaan mo pa ba? Nung una tayong magkita, dito ay binabastos si Hinata ng isang lalaki at pinipilit siya nito na sumama sa kanya. Subalit biglang dumating si Takemichi at gumawa ito ng mga weirdong bagay. Kaya naman umalis ang lalaki. Nang makaalis na ang lalaki, sinabi nito kay Hinata na, pasensya na, wala kasi akong maisip na ibang paraan para mailigtas ka. Dagdag pa nito, palagi mong sinasabi na hindi mo kaya. Subalit palagi mo naman ginagawa ang makakaya mo para magtagumpay.
matagumpay. Hindi ikaw si Draken at hindi rin ikaw si Mikey. Umiiyak ka para sa iba at nanggagalaiti sa galit. Kahit yun lang ang kaya mong gawin, yun ang tunay na ikaw. At ikaw ang lalaking mahal ko. Tapos ay tinanggal ni Hinata ang mga tape ni Takemichi. At magpapasikat sana to. Kaso lang, ayun, palpak. Sinabi ni Takemichi na, tama ka, ako nga ito, kaawa-awa man ako, pero puprotektahan kita. Magsasama tayong dalawa, 10 taon magmula ngayon, at darating ako para sa'yo. Tapos ay umalis na ito, tapos ay sumigaw si Hinata at sinabi nito na, kaya mo yan. Sa kabilang bahagi naman, patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Murayama. Ay, si Draken pala. I feel like I'm losing my mind. Is everybody Ang akala nila ay natalo na nila si Draken, subalit muli itong bumangon. in the world blind? At sinabi nito na, lamang lang kayo sa akin sa bilang. Sinabi ni Osanai na, sumuko ka na ngayon o lalabanan mo pa rin silang lahat. Sinabi naman ni Draken na, alam kong tanga ka, pero bingi ka rin ba? Sinabi ni Draken na, hindi ako nag-iisa dahil narinig nito ang tunog ng isang motorsiklo. At sinabi nito na, yun ang motorsiklo ni Mikey. At dumating na nga si Mikey kasama ang Tokyo Manjigang. Sinabi ni Mikey na, hoy big boy, ano na nga ulit pangalan mo? Sinabi ni Mitsuya kay Osanai na, sa palagay mo, kaninong buhok yung hinahatak mo? Sinabi naman ng dugyot na mukhang roll-on na, siya si Mitsuya. Siya ang captain ng 2nd Division ng Tokyo Manjigang at malakas siya. Sinabi ni Pachin na, gaano ba sila karami dyan? Sinabi naman ni Mitsuya na, huwag ka nang mag-abalang magbilang. Sinabi naman ni Mikey na, pinaghintay nyo kami para maatake nyo si Draken. Eh ano naman ngayon, sagot naman ni Osanai. Sinabi ni Mikey na, kaninong plano to? Hindi mo na kailangan malaman dahil tatapusin na kita ngayon, sagot naman ni Osanai. Eh di wow. Sinabi ni Mikey kay Draken na, buhay ka pa ba? Oo naman, nakahanda akong lumaban, sagot naman ni Draken. Sinabi naman ni Osanai na, itigil nyo na ang daldal nyo, tapusin nyo silang lahat at ito ang sumunod na pangyayari. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. We're not as tough as Habang naglalaban ng mga ito, nanonood naman si Hanma sa gawing itaas at sinabi nito na ito na ang katapusan ng kapayapaan sa Toman. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. We're not as tough though. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough. Inabutan ni Takemichi na naglalaban na ang magkabilang panig. At kagad nitong hinanap si Draken. Nang makita niya ito, ay papalapit na si Kiyomasa. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, At nagtagumpay si Kiyomasa sa pananaksak kay Draken. Sinabi ni Kiyomasa na, tapos ka na ngayon. shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make.
Tapos ay dali-daling pinuntahan ni Takemichi si Draken para tulungan ito. Tapos ay sumigaw si Takemichi at sinabi nito na nasaksak si Draken. Nagulat si Mikey nang marinig niya ito. Nagmamadaling lumapit si Mikey kay Draken subalit sinalubong siya ni Osanai at sinabi nito na alalahanin mo ang sarili mo. Nang mapansin ni Takemichi na buhay pa si Draken, sinabi niya kagad ito kay Mikey. Sinabi naman ni Mikey na ikaw na muna ang bahala kay Draken. Subalit hindi malaman ni Takemichi kung ano ang dapat nitong gawin. Tapos ay sinabi nito na hindi ko hahayaang mamatay ang kahit na sino. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will out. Binuhat ni Takemichi si Draken para dalhin sa ospital, subalit hinarangan siya ng Mobius. At maswerteng dumating naman ang mga kaibigan ni Takemichi at sila ang humarap sa Mobius para makatakas si Takemichi kasama si Draken. Subalit hindi pa dito nagtatapos ang lahat, hinarang naman siya ngayon ni Kiyomasa. Sinabi ni Kiyomasa na hindi ka dapat nakikialam sa ganitong mga bagay. Habang papalapit si Kiyomasa, tinapik ni Draken si Takemichi at sinabi nito na maraming salamat, mabigat ako kaya bitawan mo na ako. Ako na ang bahala dito. Ibinaba ni Takemichi si Draken at sinabi nito na, sa palagay mo ba ay tatakas ako? Ano ang akala mo sa akin? Tumahimik ka lang dyan at magpahinga dahil laban ko to. Nang makalapit si Takemichi, sinabi nito kay Kiyomasa na, ito ang aking paghihiganti. Ano ang pinagsasabi mo? Sagot naman ni Kiyomasa. Sinabi ni Takemichi na, hinahamon kita sa isang gladiator match. Sinabi naman ni Draken na, kung ganun, pupusta ako ng 100 milyon kay Takemichi. At ito ang nangyari. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Habang naglalaban ang dalawa, nilalabas ni Takemichi ang mga saloobin nito dahil si Kiyomasa ang sinisisi nito kung bakit nagkaganito ang buhay ni Takemichi. Ayon kay Takemichi, nagsimulang masira ang buhay nito magmula nang parusahan sila ni Kiyomasa nang magkaharap sila sa Shibuya High. Dagdag pa ni Takemichi, tatalunin kita para magbago ang kapalaran ko. Sa huli ay napatumba din ito ni Takemichi. Sa kabilang banda naman, bagsak na rin ang lahat ng Toman at ang lahat ng Mobius. Ang natitirang nakatayo na lang ay si Mikey at si Osanai. Subalit bumagsak na rin ito. Tapos ay tumayo na din si Mitsuya at si Pachin. Sinabi ni Mitsuya na kumusta na si Draken. Tapos ay narinig nila ang tunog ng isang ambulansya. Pagdating sa ospital ng Tokyo Manjigang, pagod na pagod at bugbog sarado ang mga ito. Tapos ay dumating na din si Mikey. Sinabi ni Mitsuya na, bakit ngayon ka lang? Tapos ay inabutan ni Mikey ng mamimerienda ang mga kasamahan nito. Sinabi ni Takemichi na, hindi ito ang oras para magmerienda. Sinabi ni Mikey na, kumain kayo. Dagdag pa nito, huwag kayong mag-alala, hindi sumisira sa pangako si Draken, hindi siya mamamatay. Nangako siya na ipagpapatuloy natin to hanggang sa makakaya natin. Kaya magtiwala kayo sa kanya. Paglabas ng doktor, sinabi nito na tagumpay ang operasyon ni Draken. Kaya naman natuwa ang Tokyo Manjigang. Tapos ay tahimik na lumabas si Mikey nang marinig niya ito. At napansin naman ito ni Takemichi kaya sinundan niya si Mikey. At dito ay nakita ni Takemichi na umiiyak si Mikey dahil natakot ito na baka mawala si Draken. Kaya umalis muna si Takemichi at hinayaan niya itong mapag-isa. Tumatakbo si Takemichi patungo kay Naoto para makabalik sa hinaharap. Pagbalik nito sa hinaharap, nadaanan nito si Akun, subalit hindi niya ito napansin. Makikita natin dito na natupad na ni Akun ang pangarap nito. Sa office naman ni Naoto, nakita ng kanyang dalawang mata na nawala ang tattoo ni Mikey sa kanyang liig. Ang ibig sabihin nito ay buhay na si Draken. Nagmamadali si Takemichi na magtungo sa bahay ng magkapatid na Tachibana. Nang makarating ito, dali-dali nitong tinatawag si Naoto at sinabi nito na, nasaan ang ate mo? Nang magbukas ang pinto ay si Hinata mismo ang sumalubong sa kanya at sinabi nito na, pabigla-bigla ka na lang talagang sumusulpot. Hindi makapaniwala si Takemichi na nagtagumpay ito sa kanyang misyon. So ayon mga bossing, hanggang dito na lang muna ang ating part 2. Abangan natin ang susunod na magiging problema ni Takemichi. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Meron pa tayong part
3, 4, 5, 6. Hanggang 6 po yan mga bossing. So ayun mga bossing, special washout sa mga to, ano? Mga solido kong miyembro. Ayan, sana yung iba mag-member na din. Washout kay Amancio Fan TV, kay Randy Canceler, at kay Haipa Abubakar. Ayan, washout po sa inyong tatlo. Tatlo lang yung member ko ngayon. At washout na din sa iba pa. Washout sa Avincula family ng San Jose del Monte, Bulacan. Kay Poyans Manalo from Fortits, Bukidnon. Fortits ba yun? Oo yata. Washout din kay Len ng Nameless City. Ayan, Suki. Washout sa'yo, Len. Kumusta mo kay Smokey? Kung buhay pa siya. Washout din kay Prince Charles Luisaga from Imos, Cavite. At kay Denver, yun lang. Wala siyang apelyido. Washout din kay Cairo James Rioja at kay Stix Yunis. Sa mga walang pangalan, sorry po ha. Kahit nilagay nyo dito na pa-shoutout, hindi ko po kayo masya-shoutout dahil wala kayong pangalan. Washout kay Jeric De Vera from Pangasinan, Dagupan. Kay Fercy Labong from Katbalogan, Samar. Kay GJ Reconoce. Tama ba yung pronunciation ko, bossing? Washout daw from Macabebe, Pampanga, kaso walang pangalan. Washout din sa Taugamapi Malanday Community Chapter, GT1. Ayan, washout po sa inyo mga bossing. Washout din sa Taugamapi Pilicia Community Chapter naman. From Tomas, taga Camotes, Cebu. Ayan, washout po sa mga Taugamapi dyan sa Cebu. Anong chapter nga ulit to? Pilikay. Pilikay pala. Pilikay Community Chapter. Ayan. Arriba, Taugamapi. Washout din kay Amil Villasoto. Kay Jeremy Fernandez from Taguig. Kay Jowari Magsayo from Kibangay, Lantapan. Saan yun? Washout sa'yo, bossing. At washout din kay J-Red Camo. Kay Jaser Guapo. At washout din kay Oscar Bicas Jr. from Holy Spirit QC. At kay Rafael Kiambao from Pampanga. Kapampangan ka, Nesoy. Lods, pa-shoutout sa asawa ko na si Noemi Fernandez. Ingat palagi. From John Fritz Gerald Fernandez. Ayan. Washout sa'yo, Madam Noemi. Washout din sa family Deray. Taga Isabela family ko. Ayun. Washout po sa family nyo, bossing. Sa family Deray. At kay Alan Basikutay. Ayan. Suki na rin to. Yung iba natatandaan ko na yung mga pangalan eh. Washout kay Johnny Araneta, kay Romel Cabasag, kay Jimin Lutino from Pililla Rizal, kay Lan Del Rosario from Novaliches. Ano Gcash mo, sir? Konting share lang, TF lang para sa tuloy-tuloy na pagre-recap mo. Uy, salamat. Ay bossing, meron tayong ano dyan sa description. Nandyan na din yung number ko. Basahin nyo lang po sa description, bossing. Sana all nagsesend ng Gcash. Washout din kay John Gabriel. Washout po kay Gil Apple Santos, kay Galain Andrea Santos from Noel Santos. Ayan, washout po sa inyo, Santos family. At washout din kay Gios Boy, lalo na sa boss namin kay Gio Carlos Santos. King Yangka, Santiago Concepcion Tarlac. Oh my God. Taga ako mo Santa Rita Concepcion Tarlac, bossing. Washout kay Gerald Ortiz from Muntinlupa. May ganun pala. Muntinlupa. Dapat anime ng Tokyo Revengers, Lods, para maganda, Lods. Opo, meron po ako niyan. Kaso hindi ko pa na-upload. Pero hindi ko dito i-upload dun po sa isa kong channel. May ginagawa po kasi akong channel na anime recap. Mga anime naman po ang ilalagay natin dun. Shoutout idol sa part 2, saka sa asawa ko na si Narwen Alido, saka sa chapter niya bilang isang Taugamapi sa Buhay na Sapa chapter San Juan Council. Ayun, washout po sa inyo mga bossing. Washout din kay Christian Paldes na Pogi. Yon, washout sa iyo, Pogi. Washout kay Ogie Aparicio ng Talibon, Bohol. Washout din kay Charlie De La Peña from President Rojas, Capiz. Washout din kay Franklin Legarde at kay Justin Bating. Nasipa tuloy ni Murayama si Yamato. Yun nga lang, masasaksak naman ni Yamato si Murayama. Washout kay Zawa YT from Marawi City. At washout din kay Akira, ayan, ang babae nating mahilig sa gangster. Lord, si Kiyomasa ba ay si Yamato din ng high and low? Opo, siya nga po. Washout kay Andrew V. Flores. Washout from Claver, Surigao del Norte. Kaso hindi nilagay yung pangalan, sayang. Washout kay Kyrie Sigua from Arayat, Pampanga. Ay, kapampangan niya ni Soy. Washout din kay Mark Daniel Harapa
at kay Enilyn Harapa. Washout sa Flores family from Dasma, Cavite mula kay Julius Flores. Washout again, Joel Retanya ng San Pablo, Tarlac City. Ayan, mga katarlak po yan. Washout din kay Benson Oraya from Teresa, Rizal. At sa asawa niya na si Jennifer Vivas. Happy birthday po sa iyo. Happy birthday po sa iyo, Madam Jennifer Vivas. March 29. Hindi ko alam kung ma-upload ko to ng March 29. So, gawin na nating belated happy birthday. Baka sakali, baka at 30 ko pa ma-upload, ano? Pero subukan natin. Washout din sa Sipatoy family at kay Muhammad Norzi. Ito from Gang Sultan. Pa-shoutout po sa asawa at anak ko kay April Shane Lastimoso at si Sebastian Dre from Brian Lastimoso. Ayan, washout po sa inyong lahat. Washout din kay Jomar Nombra from Bacolod. Ayan. Washout din kay Junjun Marcos at Mark Angelo Marcos. Washout din kay Kel J. Arpelang. Washout din kay JR De Guzman from Australia to Philippines, Taguig. Ayun. Siguro OFW siya at may bahay din sa Pinas. Siyempre malamang Pinoy siya. Washout sa'yo, bossing JR De Guzman. So ayun mga bossing, hanggang dito na lang muna yung mga shoutout natin. Masyado nang humaba. Well, itong part 2 is medyo maikli lang naman yung kwento. Bawi tayo sa part 3. Abang-abang lang. See ya!